Pagkatapos nga nung sa whole ang kwento ay nung tinawag na ni Jinchul ang ating bida sa pangalan niya na Hunter Sung Jinwoo, at balikan natin muna ang pag-uusap ng ating bida at ni Jinchul sa hagdan, at hiningi ng ating bida ang litrato ni Bero, na agad namang sumang-ayon si Jinchul sa hinihingi ng ating bida sa kanya, habang nagkadikit ang kanilang hindaliri at sinabi ng ating bida na ito ay walang kakaibang katangian. Ngunit, ang mga malalaking pangyayari na nag-iiwan ng malaking marka sa kasaysayan ay minsan nagsisimula mula sa mga pangyayaring itinuturing na walang kabuluhan. Nang makababa si Jinchul sa hagdanan ay napasabi nga siya sa kanyang isip na tulad ng iniisip niya ito ay isang kamangmangan na gawain sa pag-iimbestiga dahil sino nga naman ang maniniwala sa mga halimaw, at bigla na lang may narinig si Jinchul sa kanyang pag-iisip na ang sabi chairman ng association kung nagtitiwala ka ba sa akin. Bahagyang ang napalingon si Jinchul sa kanyang likod kung sino ang nagsabi nun, ngunit sa kanyang paglingon ay wala siyang nakitang tao. Bahagyang ang nagtataka si Jinchul sa kanyang narinig kanina, at bigla nga muling narinig ni Jinchul ang boses na nagsasabing yes I trust you. Mamaha nga ang nakaraan ng ating bida paano sila lumaban at paano ito nagtapos. Sinabihan nga siya ulit ng boses na sana ay maniwala si Jinchul sa lahat ng ipinakita niya. Nang makita nga iyon ni Jinchul ang nakaraan ay napatanong siya kung ano ang kanyang nakita at marami nga siyang gusto pang niyang malaman kung paniniwalaan ba niya ito o hindi na may nasabi nga siyang mga pangalan na Hunter Sung Jinwoo. Napaluhod nga si Jinchul sa sakit ng ulo nang pumasok ang mga nakaraang pangyayari at napasabi nga siya kung sino ang lagi niyang naririnig na Hunter Sung Jinwoo at naalala nga niya rin ulit ang kausap niya na estudyante na si Sung Jinwoo kanina. At ipapaliwanag ko nga sa inyo ulit ang mga iyon ay mga alaala na nag-uugnay sa nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. Mga pangitain ng kanyang sarili sa nakalimutang mundo na nakita sa pamamagitan ng mga mata ni Hunter Sung Jinwoo. Mga kwento at alamat ng pinto, mga halimaw, mga hunter, mga pinuno, at mga hari. Nang makita nga iyon lahat-lahat ni Jinchul ay bahagya nga siyang nababaliw kahit nakita niya na iyon ay marami pa rin siyang katanungan na gustong masagot dahil hindi niya ito mapaniwalaan agad kung totoo ba ito o hindi, at balik nga tayo sa kasalukuyan na nag-usap sila ng ating bida at napasabi nga siya na Diyos ko. Hunter Sung Jinwoo kung nagbabalak ba daw ang ating bida labanan ang mga bagay na iyon ng mag-isa lang at isang word nga lang ang sinabi ng ating bida na oo. At ipinaliwanag nga ng ating bida kay Jinchul kung bakit niya iyon lalabanan ng mag-isa dahil daw hindi naapektuhan ng pag-agos ng panahon ang mga alaala ang mga iyon na higher being, at bahagya ng ang kalmado makipag-usap si Jinchul sa ating bida at tinatanong niya kung gaano nakatagal ang ating bida nakikipaglaban sa mga nilalang sa pagitan ng mga dimensyon sa gap. Iniisip nga ni Jinchul ang ating bida ayon daw sa record ni Jinwoo ay nawawala daw ang ating bida ng 2 taon. Dagdag pa niya na ngunit daw ang mga problemang ganitong uri ay hindi mga bagay na maaaring malutas sa loob ng 2 taon lamang. At nabasa naman ng ating bida ang pag-iisip ni Jinchul at sinabi niya na 27 years. Nagpintig nga ang tinga ni Jinchul nang marinig niya ang sinabi ng ating bida sa kanya. Napasabi nga siya kay Jinwoo kung hindi ba daw nag-aalala ang ating bida tungkol sa anuman. Mahinahon lang siyang sinabihan ni Jinwoo na hindi kahit nabigyan pa siya ng parehong pagkakataon muli at muli, gagawin ko pa rin ang parehong desisyon sa bawat pagkakataon. Wika ni Jinchul muli kay Jinwoo na mukhang masaya daw ang ating bida sa buhay niya ngayon, at sinabi naman ni Jinwoo sa kanya na satisfied na daw siya roon. Maliban na lang sa bahagi na kailangan niyang palaging baguhin ang kanyang katawan dahil hindi na daw siya tumatanda, wika sa pag-iisip ng ating bida na kuha na niya daw ang kabataang panloob at kawalan ng kamatayan, at mayroon na siyang kapangyarihang tulad ng parang pagiging Diyos ngunit kung ang kanyang pagpili ay mabuhay bilang isang karaniwang tao habang mayroon siyang ganitong uri ng kapangyarihan. Tinatanong ni Jinchul kung ano na ang kanyang iniisip kung ano na ang gusto ng ating bida gawin sa hinaharap ang sabi lang ng ating bida sa kanya ay hindi pa siya umabot sa puntong iyon. Tinatanong ni Jinchul si Jinwoo sa ganitong kaso,
paano kung sumali ang ating bida sa panig na ito na agad naman siyang napatanong kung ano ang ibig sabihin ni Jinchul ang pambansang pulisya ba? Wika ni Jinchul kamakailan lang, lahat ng mga kriminal na bumibisita sa aming opisina ay nagrereklamo. Ang mga aninong halimaw ay nagpapahirap sa kanila sa kanilang pamumuhay. Sinabihan naman siya ni Jinwoo ngunit kung magiging isang pulis daw siya wala ng ibang mga pulis na magkakaroon ng gawain, hindi ba? At wika nga ni Jinchul iyan nga ang dahilan kung bakit sila nagtatrabaho ng husto upang lumikha ng isang mundo na katulad nito. At sinabihan nga lamang siya ng ating bida na pag-iisipan niya daw yun. Nang aalis na sana si Jinwoo sinabihan siya ni Jinchul na maghihintay siya na agad naman siyang sinabihan ng ating bida huwag na lang siguro dahil naririnig niya na maraming trabaho na mabigat ang gawain at maliit lang ang sweldo. At gayunpaman, lumipas ang panahon. Isang araw sa Abril, malapit na sa Mayo, bigla na lamang may sumulpat yon. Makikita nga natin ang isang lalaki na may katawag sa cellphone at sinabi niya na siya ay isang manlalakbay na kasalukuyang tumatawid sa disyerto, at sa kabilang linya naman ay ang sumagot ay isang babae at sinabi nito na oo, ito daw ang emergency call center at dagdag pa niya na kung nawawala ba daw ang ketawag niya. Na agad niyang sinabi na hindi ganon ang nangyayari sa kanya, at sinabi ng babae ulit na oo, ginagawa nila iyon upang gawing mas personal kapag hindi nila alam ang iyong pangalan. At wika ulit ng lalaki na hindi ko kayo tinatawag dahil may problema, ngunit tumawag daw siya para i-report ang kanyang nakikita, agad naman siyang sinabihan na kailangan bang agarang tumugon at dapat niya bang ipadala ang mga emergency personnel sa iyong lokasyon. At sa palagay ng lalaki ay maaaring ma-urgent nga ito at sa totoo lang daw ay hindi niya rin alam kung paano niya ito ipapaliwanag kung ano ang nangyayari ngayon sa iyo. At tinatanong siya ng babae na sir, kailangan daw niyang ilarawan ang sitwasyon para maipadala nila ang tamang uri ng response personnel sa lugar niya. At napalingon nga ang lalaki sa kanyang itaas at sinabi niya na mayroong isang bagay na parating ang masisira at maraming mga biyak. At nang marinig nga ito ng babae ay napasabi siya sa kanyang isip kung may building ba sa lugar ng disyerto at nabibitak ang salamin doon, kaya naman tinanong niya na muli ang lalaki sa kabilang linya na magbigay pa ng ano ang sitwasyon dyan, at ang lalaki naman ay napanganga dahil daw ang langit. Ang langit daw ay nagkakabitak, at lumipas ang oras na gumabi na, habang lumabas si Igris at sinabi niya sa ating bida ang ika-24 na tanong ay hindi dapat sagutin sa ganitong paraan. Ngunit, my lord, habang ating bida ay napasabi siya na ang pakiramdam na ito ay, at sa lugar ng tindahan na coffee shop, sinabi ng lalaki na it's been a while, Shadow Monarch? Nang sinabihan niya pala ay ang ating bida at sinabi ng ating bida sa lalaki na rulers ito ba ang inyong ginagawa? Wika ng rulers na hindi daw ito sa amin, marahil alam na ni Jinwoo, ang paraan ng pagtawid sa mga dimensyon hindi ba? At wika ni Jinwoo kung gayon, ang mga bagay na dumadating ngayon. Mayroon ba siyang mga hula kung sino sila? Sumagot ang rulers na sila ang mga outsiders na tumapak sa aming mundo kamakailan lamang. Matapos silang pilitin palabasan ng hukbo ng mga langit, tila ngayon ay itinutok na nila ang kanilang mga mata sa mundong ito, tanong ni Jinwoo kung bakit sila nagtatangka na pumunta dito. Na ang sagot ng rulers na sila ay isang lahi ng mga santo na kumakain ng mga bato na matatagpuan sa mga planeta na maaaring magsustento ng buhay. Sa kanilang mundo, sila ay mga malupit na nilalang na kilala bilang mga Titan, at ang kanilang dahilan para pumunta sa Earth ay halata naman hindi ba? Wika ni Jinwoo. Kaya't hindi sila ang iyong mga kaibigan, na agad naman sinabi ng lalaki na tama ka, sabi ni Jinwoo ngunit hindi ba't ito ay hindi nangyari noon bago gamitin ang Cup of Reincarnation. Nasumang-ayon lang ang lalaki, at dagdag pa ng lalaking ruler sa katunayan, nang sabihin niya sa kanya tungkol sa kanilang pagsalakay sa ating mundo kamakailan lang, at tinutukoy niya ang timeline na ngayon ay nawawala. Wika ni Jinwoo na ang ibig niyang sabihin, ang mga nilalang na dapat ay patungo sa kanilang mundo ay nagbago ng kanilang patutunguhan at pumunta sa Earth sa halip.
At napasabi nga ang ating bida na parang siya daw ang may sanhi nito, at sinabi nga muli ng lalaking rulers na nunumbalik ang mga bakas ng mga monarch, na may taglay na napakalaking kapangyarihan, at ang mga pinuno ay naniniwala na ito ang nangyari. At dagdag pa ng rulers na ang mga pinuno ay nagpadala na ng hukbo ng mga langit, napasabi nga ang ating bida na parang masyado ng huli, at sinabi na nga ng ating bida sa rulers na siya na daw ang bahala sa mga pumasok sa kanilang teritoryo, at matapos nga yun masabi ng ating bida ay nailipat na tayo sa lugar tinatawag na Western United States Desert Area, at sa lugar na nga ito ay ipinaliwanag na bagaman inikutan na ng pamahalaan ng Estados Unidos ang paligid ng lugar at inimbitahan ang lahat ng eksperto na maaari nilang makuha, ngunit hindi pa rin sila nakabuo ng makabuluhang sagot, at nagsalita nga, ang nasa unahan nila tila isang eksperto wika nito na magtatanong pa ba siya kung maaari itong maging ganito. At dagdag pa niya na inaral niya na ang maraming kakaibang weather phenomena sa buong mundo sa loob ng mahigit na 30 years ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganitong uri ng bagay, at nagsalita naman ang naka-uniforme tila commander at sinabi nito na huwag mag-alala. Kung mayroong lumabas man dyan, aalagaan daw nila sila at ang nasa likod naman na sundalo ay tila may napansin siya, dahil nakita nila ang mga sasakyan na pandigma na umaangat sa ere, at gulat na gulat nga sila nang nagsiingatan ang mga sasakyan at ang mga tao naman ay nagsisigaw at nagsitalon at nahuhulog, habang nandito rin ang ating bida na pinagmamasdan niya ang mga sasakyan na umaangat sa ere. Napasabi nga siya na ang mga sasakyan na pandigma daw ay hindi gumagana sa mga kalaban nila ngayon, tiningnan nga ng ating bida ng napakaangas ang langit, at nagsisimula na ngang nagbibitak ang langit at ito'y nararamdaman na ni Jinwoo, dahil daw ang kalaban sa kabilang gate ay nararamdaman niya na ang kanilang paghinga at nasa sabik nga itong wasakin ang kanilang mundo, na hindi na nga nagdalawang isip pa si Jinwoo na humanda na rin sa laban na pinalabas na nga niya ang kanyang mga sandata sa kanyang dating buhay, at pumili na nga siya ng isang sandata sa kanyang harapan para gamitin sa pakikipaglaban, at hinawakan na nga niya ang napili niyang sandata para ubusin ang lahat na lumabas sa gate sa kanyang harapan. At dito muna magtatapos ang kwento.